Kung nanonood ka ng NBA, lalo kung Spurs na ang naglalaro, mataas ang porsyento na si Victor Wembanyama lang ang inaabangan mo. Madami NBA fans ang nakaka-overlook sa player na to. Ito lang naman yung guard ng San Antonio Spurs na si Devin Vassell. Mukhang sulit nga din ang pagkakapirma nila dito ng 5-year extension na 156 million lang naman. Dahil maganda talaga ang pinakita nito ng preseason at nung dalawang laro nila laban sa Dallas at Rockets. Umpisaan natin dito sa mga transition break. Importante ito mga chong, lalo na sa mga gantong player na ang position ay guard or wing. Kung ano nga ba ang kapasidad niya kung paano tapusin ang mga gantong play. Dito mapapansin nyo nga na parang maaga yung pag-take off niya. Na ang tao sa harapan niyang unang-una ay si Kyrie. Tumuntes nga rin dito si Luka. Nasa likod naman niya si Jones. Ayos yung body control niya, lalo na yung pag-iwas niya ng bola. 6'5 pala height na ito mga chong at may 6'11 na wingspan. Dito naman mga chong, same side of the floor at another fast break opportunity. Dito ay nasa alangan na sitwasyon nga ang defender dahil meron ng 2-in-1 situation. Dahil nga isa lang ang defender at maluwag nga ang driving lane. At sa magandang buwelo nito ay tinapos niya nga ang play sa isang dakdak. Another fast break opportunity. Pero this time, isa namang 4-in-3 situation. Pero dito may defender na pwedeng mag-contest sa kanya. At itong si Thompson nga nasa alangan ng sitwasyon. Na-recognize niya nga rin dito kung sino ang mga pababa. Ito lang naman si 7'5" na Wembanyama at ang rebounder din na si Sohan. At dahil nga dito, tumira siya ng 3. Pinapakita niya lang dito na hindi lang sa 2 points niya kayang tapusin ang maganitong sitwasyon. Pinapakita niya rin dito kung gano'n rin siya ka-deadly sa labas pagdating sa pass break. Pass break pa rin tayo. Pero this time, papakita natin kung paano niya basahin ang sitwasyon. Dahil nga itong si Bryant ay nagja-jogging lang at inaabangan itong si Wemby. Nauna na nga si Branham pero barado naman ang driving lane. Recognize niya nga dito si Sohan na si Robinson ang kanyang bantay ay hindi ganun kagaling na defender. Kaya niya dito ipinasa ay natake naman ni Sohan ang depensa nito ni Robinson sa baseline. Silipin naman natin yung timing niya sa pagkat. Dahil nga sa San Antonio Spurs to, sigurado makikita natin dito madalas ang mga player motion. Ibig sabihin, nasa sistema na nga ni Coach Pop ang paggalaw ng tao nang wala sa kanilang bola. Dito nga isang post pass kay Wembanyama, sabay mabilis ang cut. Ninyo rin dito yung dalawang player ng Rockets kung nasa ng atensyon. Magandang bounce pass nga binigay dito ni Wembanyama para sa isang end one. Napakagandang execution dito ng read and react ni Wembanyama at ni Vassell. Dito yung another read and react execution na naman ang ginawa nila. This time si Collins at si Vassell. Pansinin nyo dito si Vassell at tinatiming niya talaga kung kailan siya magkakat. At ayun, bigla nga siyang bumulusok at naiwan niya nga ang tao nito. At pumunta na tayo dun sa kanyang pinaka bread and butter. Yung kanyang mid-range at yung kanyang outside shooting. Dito yung catch and shoot sa mid-range. Ganda pa ang pagka-contest dito ni Sengun. Dahil deadly nga ang kanyang mid-range, dala siya mabigyan ng gantong play gaya ng mga dribble handoff. Ito kasi yung play na mabibigyan ng magandang separation na shooter para magkaroon din ng konting space. Magkaroon ng magandang position sa pagtira nito ng bola. Dito tignan nyo pagka-handoff sa kanya. One dribble lang sabay fade away. Nasa harap niya pa si Luka na nagtaas lang ng kamay. Grabe nga yung difficulty ng tira niya dito. Mukhang napabilit pa nga dito si Luka. Meron din siyang advantage lalo na pag mga gantong pick and roll. Lalo na siguro kung si Wembanyama ang magbibigay dito ng pick. Tignan nyo naman dito kung gaano kasibot yung kanyang pull-up jumper. At contested shot uli yan. Gamit na gamit niya talaga yung mga binibigay na screen sa kanya. Pagpasok na nga dito, iba din yung mga na-attract niyang mga defender dahil sa mga galawan niyang ganito. Dito nga isang gather step ang kanyang ginawa para makahiwalay dun sa kanyang defender na nasa likuran. Sabay pull-up na rin ito. Dito isang ball screen na naman sa ibabaw ang binigay ni Collins. Si Kyrie nga ang bumabantay sa kanya dito. Nakadrop defense na nga rin dito si Lively at talagang inaabangan din yung pag-atake niya. Pansinin nyo rin dito si Luka. Napabugaw pa nga para guluhin lang yung tira nito ni Vassell. Kapos naman ang tira dito. Pinapakita lang natin dito yung magnet na ibibigay niya sa depensa na magiging isang advantage din nila. At dahil nga extended din ang kanyang range, may lisensya talaga siyang tumira gaya ng mga ganitong catch and shoot. Dito same side ng court, another catch and shoot sa 3. Catch and shoot uli sa wing pero this time sa kabilang side naman. Napansin niyo ba mga chong? Mukhang paborito niya yung right side ng wing na tirahan ng 3. Well, kitang-kita naman yan dito sa kanyang shot chart. 60% nga dyan siya sa wing side. Kahit ganito sa mga on-ball situation,
Same play sa wing side. Face up, sabay dribble, sabay pull up naman sa matangkad nitong si Sengun. At ito ang nakakatakot, pag nagmaterialize yung 1-2 punch ni Basel at ni White Banyawa. Gaya na lang dito sa pick and roll na to. Dahil sa habaan nito ni Wemby at sa kanyang mobility, talagang magiging threat to sa mga lampas. Gaya din ng mga ganitong sitwasyon. Kapag nag-hedge nga ang secondary defender at natraybehan naman ang primary defender nito, pick and pop naman ang mangyayari. Na alam naman natin na isa yan sa mga strength ni Wemby ang mga tira sa labas. Sa rebound naman ay nag-a-average siya ng 4 rebounds a game nitong mga unang dalawang laro nila. Not bad for a guard. Kung sa depensa naman ng pag-usapan, tingin ko ay meron siyang advantage dito. Dahil na rin sa height niyan 6'5 at yung wingspan niyan 6'11. At maganda rin naman ang mga laterals nito. Kaya in the long run, ay tingin ko ay may de-develop niya pa rin yan. Napansin ko lang sa kanya, ay bihira siyang umatake sa basket, kaya nung kay Lamani Ginobili o kaya kay Tony Parker. Parang nagbabago kasi yung mga tira niya pag nagkakaroon ng contact sa loob. Mag-i-improve pa to ng gusto, lalo si Popovich ang may hawak sa kanya. Alam naman natin kung paano mag-develop to ng player. Maaga pang sabihin pero may kandidato na ako para sa most improved player. Kung nagustuhan niyo yung video mga chong, palike na lang ito at pasubscribe na rin sa ating channel.